Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan. Kabayan Sagittarius, this reading is for you. December 8 to 14, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber nyo, subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Amy. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga gusto makita, all the details is nasa baba ng video na to. This is a general reading, kabayan Sagittarius, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa iyo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Okay. Ba't ang lungkot mo? Okay. Ang nakikita ko sa'yo, yung iba sa inyo is may mga lakad, no? May mga travel, yan. May mga travel kayo. O so may blockage sa'yo, no? Ibig sabihin, you want a shipment o gusto mo na pagbabago sa buhay mo, si Devil, nakita ko, tinakpan ko nga si Devil. Pero hindi ka nawawala ng pag-asa na yung blockage na yun, malalakpasan mo. Siyempre, leap of faith. And yun nga, you want to travel or gusto mo ng shipment din sa nakikita ko. Kaso there's a blockage talaga ako na nakikita dito. No? And then, iba sa inyo is may travel nga. Maring may mga activity ka na gagawin, may mga asikasuhin ka na gagawin, may lakad-lakad ka na gagawin, or also travel abroad sa iba, and maaaring iba sa inyo is a long distance o nasa ibang bansa ka sa nakikita sa iba sa inyo. Andito rin yung may mga movement ako na journey na gusto nyo makamtan. Iba sa inyo, pero iba sa inyo meron, pero nagkakaroon, may iba sa inyo is may blockage. No, ibig sabihin na nag-i-stuck pa kayo. Yung iba is nai-stuck pa talaga sa sitwasyon nila sa ngayon. Or maybe may konting delay na magaganap sa iba sa inyo, no? Baka nadi-delay pa kayo. And then, when it comes to a blockage kasi, ito this a mountain. Diba? Nagkakaroon sa inyo ng mga challenge this time. Maraming challenge actually. May mga challenge na nangyayari sa inyo. Yung iba sa inyo siguro mahilig kayo sa hiking. Baka nag-hiking kayo, mahilig kayong when it comes to sa mga ganyan, no? Mga forest or mga hiking nga. Yan. Nagkakaroon ng delay sa inyo. Kung titingnan ko sa inyo, maring yung sarili nyo na when it comes dito sa shipment na to o dito sa blockage na to, the enemy kasi is also us, no? Yan, maaring enemy mo na rin yung sarili mo kasi nagkakaroon ka ng blockage. Nadi-delay kasi yung changes ng buhay mo. Yung iba sa inyo ha, not all of you. May mga delay ako nakikita sa inyo. Nagkaka-delay ka. May matigas ang ulo. Hindi ko alam kung sino matigas ang ulo. Maaring itong lalaki na to, di ba? Maaring asawa mo, anak mo, kasama mo sa trabaho. Kailangan mong maano itong obstacle na to. Malakpasan itong obstacle na to. Maring ito is a boss mo. Kasi kung titignan ko, there's a blockage, tas magkalapit siya, di ba? Maring asawa mo, karelasyon mo, or your boss. Kung sino man ito na nagiging blockage mo. Sarili mo din kasi blockage mo dito eh. Kasi you want to shift o gusto mo talaga ng pagbabago this time. Kaso may delay nga lang sa ibang aspeto ng buhay. Nagkakaroon ka ng delay. Kumaga nai-stuck ka. No? Maaring this is related to your work, profession, or mga idea na gusto mong gawin. If you have a traveling, baka may konting delay, no? Ganyan. Kasi ang nakita ko dito, kailangan mo daw ng tibay ng loob. Kasi kung titingnan mo, yung iba sa inyo, nakatingin kayo sa nakaraan, di ba? Dito. Hindi kayo nakatingin sa future. Maaring may mga sitwasyon pa talaga na nagkakadelay. Ay, tsaka na lang. Ay, wag muna. Hindi pa sa ngayon. Diba? May mga ganun. Kaya iba sa inyo, stuck. Iniisip nyo siguro yung stability nyo. If ever na ako lalayag, iniisip nyo, magiging okay ba ako, diba, sa pupuntahan ko, ganyan. Kasi you want to settling down. Diba dito, you want to settling down na rin. Ang kailangan mo kasi dito, tibay ng loob eh. When it comes naman, halimbawa, when it comes dito, diba, maring kung asawa mo to, enemy kayo, o kaya may mga sitwasyon na may blockage sa inyong dalawa, ganyan, diba? Kung sa relasyon to. Sa trabaho, ganun din.
Sa relation, ganun din. May blockage sa inyong magkarelasyon o asawa man yan sa nakikita ko dito. O kaya may mga nagkakaroon ng love triangle kasi there's an enemy. Kung titignan mo, ang dami niyang ibon, di ba? May mga enemy, no? May enemy. Ako nakikita. You need to take care of yourself dito, ah. Anak, baba muna, anak. Baba muna. Baba. Tingnan natin ang energy ni Sagittarius. Anong energy ni Sagittarius this week? Energy ni Sagittarius this week. I-stop yung iPad ko. Dali lang, anak. Baby, baba ka dun, anak. Dali. Para hindi makulisan. Energy ni Sagittarius this week. Sure. The Two of Cups. Ano naman po ang parating kay Sagittarius? Ano parating kay Sagittarius? The Eight of Wands. Ano ang dapat iwasan ni Sagittarius? Iwasan ni Sagittarius is the Four of Pentacles. The Magician, no? Mukhang may something kayong dapat gawin. Bakit Two of Cups ang energy ni Sagittarius this week? To show me. Ano yan? About? Ano? Para saan? Anyak. Ano ba yan? May namimiss ka? Okay. Ang energy mo this week is ang nakikita ko sa'yo dito. Medyo nagkakaroon ka ng option. Nagkakaroon ka ng option sa buhay mo. No, andito yung situation na maaring may gusto kang kausapin na disconnected sa yung tao. Diba? Pero hindi mo makausap. O maaring naalala mo siya, namimiss mo siya, o naghihintay ka sa kanya, na-text ka niya. Diba? Naghihintay ka na kausapin ka niya. Ganyan. O kaya baka ikaw kakausap. Ganyan. And also, ang energy, yung iba sa inyo baka makaka-receive kayo. O ikaw magte-text or makaka-receive ka. No? Ganyan. Ang iba naman sa inyo is, may mga sitwasyon daw ako na nakikita dito this week na malilito kayo. Malilito kayo. Maaring magkakaroon din ng mga dissatisfaction or maboboard ka na sa trabaho mo, sa sitwasyon mo, makakaramdam ka na you are feeling stuck. No, kasi you want to chase yung isang sitwasyon o yung dreams mo o yung gusto mong mangyari sa buhay mo. No? Sa nakita ko ito. Pero, ang nakikita ko sa'yo dito is, maaring ikaw is naghihintay ka pa ng sign para dumating yung time na yon, yung part na yon, no? Sa nakita ko. Kaya nakikita ko sa'yo, you are jungling ito sa this week. May jungling situation ako nakikita dito. Halimbawa, may kakausapin ka. Pero, nagdadalawang isip ka, kakausapin ko ba? Hindi. O ite-text ko ba? O hindi. Ganyan. No, may mga iisipin ka daw. May mga pagkalito ako nakikita sa'yo. Minsan daw, malulos ka daw. Mawawala ka daw sa sarili mo. Siguro sa pag-iisip. Ganyan. Kasi hindi mo na alam kung ano yung gusto mong destination sa buhay mo. Kumbaga, ang dami mong iisipin na priorities, ang dami mong gagawin task, ang dami mong iisipin, ganyan. Kumbaga, yung mafe-feel mo daw, makaka-feel ka ng situation na ups and down yung situation mo. Either to your relationship, either to your work, or either to your feelings. Yun nakikita ko sa'yo. Pero ang sinasabi dito ni universe, I always give you an opportunity, no? Hindi yung pagbibigay niya ng opportunity sa'yo. Kaso, you always reject daw yun. Ibig sabihin, merong pumapasok sa intuition mo na kailangan mong gawin, pero hindi mo ginagawa. Ini-ignore mo yung intuition mo. Ini-ignore mo yung instinct mo o yung messages na ibinibigay sa'yo, no? May mga sign daw siya na ibinibigay sa'yo, either
Either to your panaginip, either to your intuition, either sa mga signboard, ganyan, sa music, ganyan. Na nakita ko dito. May namimiss ka ba? Parang you missing someone. Don't ignore. Huwag mo i-ignore. Paparating sa'yo is the 8 of Wands. Bakit 8 of Wands ang parating kay Sagittarius? Please, bakit 8 of Wands ang parating kay Sagittarius? Ayun o, bumaksak ko. About what? Explain mo pa? Okay. Ang parating sa'yo is pag-uusap. Parang ikaw is makipag-usap either to a text message, to a call, or basta pag-uusap siya sa tao. Maybe this is a kasama mo sa trabaho, kapamilya mo, o kaya a mother figure. No? Magkakaroon ng mga pag-uusap na related, maari ang kaperahan, related ang work, related ang situation. Siyempre. Yan. Kasi why? Andun kasi yung sitwasyon na, kasi nga sa'yo is there's a delay, di ba? Sa nakita ko to, maaring pag-uusapan nyo when it comes in that delay. May mga sitwasyon kasi ako na nakita sa'yo na indecision ka. May mga sitwasyon ako na nalilito ka or nag-aalala ka or na-stress ka dito, no? Sa nakita ko dito. Maaring sa trabaho mo, na-stress ka na or vice versa tayo. Maaring sa trabaho mo, na-stress ka na, sa pamilya mo, na-stress ka na, sa mga desisyon mo o movement mo, na-stress ka o nag-aalala ka, diba? O natatakot ka o nalilito ka. Yun, maaring kakausapin mo siya or ikaw ang tatawagan niya, kakausapin ka niya. Either one-on-one ito or text message ito or video call ito, ganyan. May kakausapin ka na isang tao sa buhay mo na related yung sitwasyon mo ngayon sa nakikita ko dito. Itong tao na to, maalaga to. Maaring kapatid mo, no? Kapatid mo, o kasama mo sa trabaho, ganyan. This person is a very nurturing. Itong tao na to is a breadwinner. Breadwinner siya. Also, ikaw rin naman kasi is a breadwinner. Siguro dito yung pag-uusapan nyo kasi hindi mo alam yung destination mo. Kung tama ba ang destination mo, anong dapat mong gawin sa destination mo, ganyan. May mga pag-uusapan kayong ganyan. Bakit dapat iwasan ni Sagittarius is 4 of Pentacles. May alaga kayong aso? Kita kasi akong aso eh. Aso, hayop. Tsaka may nakita ako matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda yung nakikita ko. Maaring magulang mo, relatives mo, inaalagaan mo ba siya o sinusuportahan mo siya? Bakit 4 of Pentacles ang dapat iwasan ni Sagittarius? Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin 4 of Pentacles kay Sagittarius? Okay. Thank you. Thank you po. Okay. Okay, ang sinasabi niya dito is iwasan mo daw yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo. No? Yun daw ang iwasan mo. Iwasan mo daw yung lumakpas yung opportunity na dapat para sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, you need to trust your intuition, di ba? Yung mga sign, di ba sabi ko sa'yo. Kailangan daw, wag ka daw mag-isip ng negativity. No? Wag kang magkaroon ng options. Kumbaga, sinasabi to, wag kang magpa-distract to your destination this time. Kailangan mo daw i-achieve yung mga fulfillment mo, yung mga wish come true mo sa buhay, and also, you need to take it action kasi talagang hindi ka nakikinig sa intuition mo. Wala kang action sa ngayon sa nakita ko kasi because natatakot ka sa pupuntahan mo or natatakot ka sa mangyayari. May fear ako nakikita sa'yo. Nagkakaroon ka ng distraction this time, kaya ang nangyari sa'yo, miss opportunity ang nangyari. Iwasan mo yun, yung ma-miss opportunity mo yung mga bagay. Huwag kang mag-doubt sa sarili mo, sa kakayahan mo. Huwag kang mag-isip ng negative or syempre, it's try din kasi na
try din kasi na mag-explore ka more in a new experience in life. Mag-forward ka sa mga plano mo to growth. Yan. Explore. Spread your wings and fly high. Okay? Ang sinasabi dito. Hindi mo kailangan magpa-stuck. No, hindi mo kailangan. Pero it's up to you. It's up to you how you handle your situation na I'm only the advisor. Ikaw pa rin ang mag-a-action sa buhay mo. So, nakita ko dito. Kasi yung iba talaga nagkakaroon ng delay. Baka may doubt pa kayo. Baka nagkakaroon pa kayo ng mga option. There's a few options. Siguro, ako na nakikita na pinag-iisipan mo pa sa ngayon. O maari naman kasi ate, wala pa akong ganong ipon eh. Kaya hindi pa ako makaalis sa sitwasyon ko. Di ba? Kailangan may ipon. Mga ganon. Baka sakali, baka nga, di ba? Wala ka pa. Kaya medyo nakikita ko na hindi ka pa nag-a-action kasi wala kang ganun pagkalaking ipon, ganyan. Paano kung, siguro inisip mo, paano kung mag-mess ka dun sa pupuntahan mo, diba? Kaya medyo may ano din ako nakikita sa'yo. Delay. When it comes to love is sa lahat sarili mo, pamilya mo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo. Kamusta sa love si Sagittarius this week? Kaya medyo naghihintay ka pa siguro hanggang sa makaipon ka. No? Ayun. Bumaksak. Universe, ano ang iyong advice kay Sagittarius? Okay. Bakit na 9 of Swords? Ang love. Bakit 9 of Swords? Ano ito? About what? About what? About? Tawa ako dito sa ano. Ang daming tao. When it comes dito sa love, nandito yung mga sitwasyon na may mga sitwasyon na hindi pa planuhin when it comes sa love. Maaring anak mo o asawa mo o karelasyon mo sa nakita ko. May mga o kuya mo, ganyan. Kung sino man ito, kasamahan sa trabaho, hindi kasama sa trabaho. Ganyan. Or sa sarili mo din. Yes, sa sarili mo na andito ka. No, may mga ano daw, may mga sitwasyon daw na maaring may maling desisyon. Maaring yung anak mo, may mali siyang desisyon na gagawin, na biglaan, na hindi pinilano pero biglaang magkakamali siya. Or yung asawa o karelasyon mo din, kapatid mo, o relate siya sa'yo na maaring may biglaan siyang magaganap na maaring masasabi man yan. Ano ba? May masasabi siyang bigla niyang nasabi tapos, ha? Ano? Ano sabi mo? Parang baka mainis ka. Yung mga ganon. O kaya may mga magawa silang maling desisyon sa buhay. Yan. Siya nakita ko dito. May mga maling mangyayari. May mga biglaang mangyayari actually na bad decision dito. Either sa anak mo, kapatid mong mas bata sa'yo, o karelasyon mo o asawa mo. To. O pwede rin to sa, tama, yun nga. Sa nakita ko dito. May mga, ingat ka lang din, no? Kasi when it comes to your bad decision, kailangan mong planuhin ang lahat when it comes din sa pananalita, no? Baka masaktan ka rin. Titingnan ko nga. I-explain nyo pa po sa akin to. The Justice. Oo, yun nga. Maaring ang maaring may bigla ang magsinungaling sa'yo, ganyan, sa nakita ko dito. May mga biglaang mali, may mga biglaang hindi, ano ba to? Mga hindi mo inaakalang mangyayari yun, tapos biglang mangyayari. Ganyan. Itong relationship to ganun. Maaring may mga magkakamali dito. Anak mo, karelasyon mo, ikaw. Ingat ka when it comes to a decision, ha? Ingat ka lang. Sa panalita mo, ingat ka rin. Sa decision mo, ingat ka rin. Sa mga hakbang mo, ingat ka rin. No?
Yung relasyon na to, ingat ka rin. Kasi may mga biglang nangyayari. Baba mo na anak, isang card na lang tayo. Advice is the Wheel of Fortune. Oh, we have the Sun, oh. Okay, and the Death. Ang advice niya sa'yo is kailangan, you have a knowledge. You need to decide. You need to, if you want to shine, if you want to shine and ma-attract mo yung good luck in a 2025, is kailangan mo na daw mag-movement or mag-transform. Yan. No, sinasabi ito, you need to end a cycle. May mga kailangan kang cycle na i-end. May mga sitwasyon na kailangan mo daw i-let go or kailangan mo na mag-move on, no? Kailangan mo nang isara yung isang pinto going toward to a new directions in life. And also, sinasabi rin dito na don't expect too much. Sinasabi dito, be contented kung ano yung ibibigay ni universe sa'yo. Yun ang sinasabi niya. Kasi ang kailangan kasi dito is exploration. Ang kailangan dito is experience going toward to your success. Hindi yung expectation of bigla kang mag-aasam ng malaking blessing na manggagaling sa taas. It's no. Hindi daw yun, no? Saka yun is, yun nga, and basta mag-trust ka lang. You have a knowledge how to shine. You have a knowledge paano ka makakaahon. You have a knowledge to recover. You have a knowledge to end a situation, sabi niya dito. Alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong ayusin sa buhay mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Be contented sa ngayon kung ano yung ibibigay ko sa'yo. Sabi niya ganun. Yun ang sabi. Kailangan mo daw umalis sa isang sitwasyon na it's very hard na sa'yo. Sa mga sitwasyon na napoprostrate ka. Kasi andito yung kumbaga, the choices is always available is nasa sa'yo. Don't be trapped. Don't be trapped. Huwag kang mas pastak, huwag kang malito, huwag kang magkaroon ng restricted, or huwag mong isipin na walang ibibigay sa'yo si universe na malaking blessing in a divine timing. Kasi ang gusto niya kasing ma-experience mo is yung makita mo talaga yung ano yung gusto mo sa buhay mo. Ang gusto niya, i-forward mo yung mga plano mo, manalo ka man o matalo ka man. Ang gusto niya kasi is experiencing life, no? You need to experiencing life. If you stuck sa isang sitwasyon, hindi ka makaka-realize. Kasi the more experience talaga na makukuha, na gagawin natin sa buhay natin, the more na umaakyat tayo sa success eh. Yun ang gusto niyang maintindihan mo. Kasi you will be shine. You will be shine. Talaga. Kasi we have the sun and the Wheel of Fortune. Yun ang sinasabi niya. It's up to you. It's up to you. No, kung paano mo i-transform yung sarili mo this time. And sinasabi nito, kailangan na daw itapon mo yung mga hindi na kailangan, no? Kailangan mo na ngayon mag-cleansing. Kung may mga lumang na hindi naman nagagamit, itapon mo para 2025 blessing is pumasok sa'yo. No, yun ang nakita. Transition. Renewal. Start a new life. Arigato namaste, God bless.